Good morning, Ka-Wonder! Welcome to Legazpi! According sa kanya, itong museo ng Sorsogon is dating jail. No? Yung mga structure na nakikita nyo ngayon is, yan pa rin yung original. Yung seating capacity dito is 12,000. Imagine mo yan. Dito, overlooking na siya ng dagat. Ito na yung Mount Mayon. Ang ganda! Wow! So this is the Abaca plant. Ito yung makikita natin inside the cave, the Huyup-Huyupan Cave. Good morning, Ka-Wonder, from Bicol. This is Wonder J, a travel content creator. And ngayon, nandito tayo sa may Bicol region. Kanina, yung flight natin from Manila is around mga 4 a.m. Tapos dumating tayo sa may Bicol International Airport sa may Daraga ng actually mga before 6. 1 hour lang actually yung biyahe from Manila to Bicol. So andito tayo ngayon sa Bicol dahil i-explore natin yung mga famous landmarks nila dito sa may Bicol. Pupunta tayo ng Sorsogon, Albay, Legazpi, and other places dito sa may Bicol. And pagdating natin kanina sa airport, sinundo na tayo ng airport transfer natin and pumunta na tayo sa ating hotel. And from our hotel, nagbiyahe tayo ng 45 minutes. Actually, yung hotel natin is nasa may Legazpi area. Malapit lang siya sa airport, mga 20 minutes lang siya. Tapos, nag-travel tayo from our hotel papunta dito, kung nasan tayo ngayon. Nandito na tayo ngayon sa may Sorsogon. Kasi ang first day natin is Sorsogon Day Tour. So, first stop natin is nandito tayo sa kanilang area ng kanilang provincial government. Andito rin yung kanilang museum. Yan, pupuntahan natin yan mamaya. Pero lahat ng tour na to, naging convenient siya kasi pwede nyo na tong i-book sa Klook. Alam nyo yun, magkakaroon na kayo ng, pwede na kayong mag-avail ng group tour, ganyan, pwede rin solo, kasama na lahat from airport transfer, from van transfer, from hotel, kung saan kayo pupunta dito sa Bicol, tapos kung saan kayo kakain dito sa Bicol, kasama na rin. Pwede nyo yung i-book yan sa Klook. Ito mismo yung tour na in-avail natin, tapos ilalagay ko rin naman yan sa description ng video na to kung gusto nyo i-avail. And kapag i-book nyo to sa Klook, make sure to use my code WonderJClook for up to 5% discount. So ngayon, nandito tayo ngayon sa may Sorsogon, Government of Sorsogon. Yan. Explore natin to. So gagawa muna tayo ng transition for TikTok. So kita nyo yung behind the scene ng natin. I-upload namin yan sa TikTok. Abangan nyo na lang. So I'm with Myron. Hi guys! Hi Ka-Wonder! Hi Ka-Wonder! Ayan, meron din siyang YouTube, TikTok, Instagram. Follow nyo na lang. Lalagay ko na lang dyan. Ayan. So siya yung kasama natin na creator din dito sa may Bicol. Thanks, Klook. Thank you. Thank you, Miss Kian, our boss. Sige. And ayan. Hi vlog! Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ayan, si Miss Kian from Klook. Hello, people of the world. Wow, so siya yung... Use my code. Use my code! Wow! Medyo mahaba yung code ko, guys. Ano yung- Marie Robles Club. Ay, hindi. Ano na lang, Wonder J Klook na lang. And then, Gusto niyo ng- Gamitin. yung code ko 3 times lang kasi yon. So, pag pangatlo ko, siya na lang yun. Pangatlo, tas Kian Marie. Kian Marie. Ang haba Baka kasi. masyadong mahaba. Pag natapos na guys, Myron Clue. Yun. Tapos pagkatapos, makiklo. Lahat na eh. Para maka-discount kayo, di ba? Kasi nga sabi ko nga sa inyo kanina, pwede nyo nang i-avail itong Bicol Tour via Klook. And kapag gumamit pa kayo ng mga discount codes, makakasave pa kayo, di ba? Lalo na pag mas marami kayo, gamitin nyo lang yung mga codes na yun. Diba? Extra discount na rin yun. Pangkain nyo na lang. So, ang next stop natin is dito sa may Museum of Sorsogon. So, according kay Ate Faith, si Ate Faith, papakita ko siya sa inyo. Wait lang. Here's Ate Faith. Siya yung aming tour guide here in Bicol Tour. So, according sa kanya, itong museo ng Sorsogon is dating jail, no? Yes po. So, pero ngayon, na lang siya, museum na siya. Ayan, nasa harap na natin siya ngayon. And also, dahil nakikinig tayo kay Ate Faith, yung mga structure na nakikita nyo ngayon is, yan pa rin yung original na, ay, ito, pakita ko. Original na structure
So this one is Province of Sorsogon, Provincial Jail and Courthouse. Ayan, no? During 1900s pa siya. So imagine mo, itong mga bakal na to, yung mga structure na yan, is yan pa rin yung original. Tapos pagpapasok kayo dito, ayan, no? Museum visiting schedule, Tuesdays to Sundays lang siya, and close siya every Monday, holidays and maintenance schedule. And morning session, 8:30 to 12. And may cut-off sila na 11:30. Admission fee is 20. Pero itong in-avail nating tour is kasama na yung mga entrances. Hi ka-wonder! So next stop natin is dito sa may Sorsogon Sports Arena. So ito is 5 minutes away lang siya dun sa Museum of Sorsogon. Itong ano na to, arena na to, ang capacity niya is nasa 15,000 people. Imagine mo yun, ganun kalaki yung capacity ng arena na to. So pwede na papasok na tayo dito sa loob ng arena. Wow! So ito yung arena. Wow! Ang laki, ang lawak pala sa loob. 12,000 seating capacity siya. 12,000 seating capacity. So before itong arena na to, ginawa talaga to is para siya sa panlarong pambansa daw. Pero hindi siya natuloy kasi during pandemic daw. Pero at least ginagamit pa rin to hanggang ngayon. Kapag may event siguro sila ganyan. So lawak po. And dito yung kanilang receiving area. And ngayon, papunta tayo sa mga rooms nila dito kasi may mga 100 plus rooms daw sila dito para sa mga athletes. So, may talaga tong ginawa talaga tong arena na to para sa mga athletes. Ayan, tignan natin. Wow. So, andito na tayo sa second floor. Ayan, dyan tayo nag-shoot kanina nung TikTok natin, no? Sa grass na yan. And ito naman yung view pag nandito kayo sa mismong taas na. Tapos, itong nakikita nyo, yan, may mga numbers. Rooms yan ng mga athletes. Ayan. So, ito yung sample room nila dito sa may arena nila dito sa may Sorsogon. Ayan, meron to. Itong room na to is good for 6. Ayan, pero kapag normally daw, mayroon din mga towels, ganyan na pinoprovide. Pero grabe, imagine mo carpeted do. Tapos yung design niya, para siyang, alam mo yun, hotel type na. Ayun, meron pa nga silang floor standing na AC, tapos yan, toilets yung nandoon. Wow, galing. Okay, so next stop natin dito sa may Sorsogon is dito sa may St. Joseph Church or mas kilalang Barcelona Church. So, na-built to noong 1700s. Grabe, imagine mo yan. Napakatagal na. And ang maganda dito sa church na to is made out of corals yung church na to. At pakita ko siya sa inyo ha. So, itong mga walls nila, ayan made of corals to. Ayan, corals to. Bali, according kay Ate Faith, yung tour guide natin, kung ano yung mga available na raw materials around the area. Kasi itong Barcelona is malapit siya sa dagat. So, may mga corals. Yun yung ginamit dati way back para ma-build itong simbahan na to. Ayan, so 80% is yun pa rin, old pa rin yung material. Pero 20% is merong mga restoration na ginawa. So, nakakabilib din talaga. Next stop natin is itong ruins of St. Joseph Barcelona Park here in Sorsogon. So, kung mapapansin nyo, ayun na siya, parang natibag na siya. So, mga natirang na lang to na pinreserve nila, mga walls, ganyan. Dito lang yan sa harap ng St. Joseph and Barcelona Church. Yan, dyan tayo galing kanina. Tumawid lang tayo para makapunta dito sa may Barcelona ruins.
Ayun siya. So, pwede kayong pumasok dito. Ayun siya. Pero medyo ingat lang kasi, yun nga, mabato-bato. Pero ang ganda pa rin, ha? Nakatawa na may mga ganito. Piniserve pa rin. Ayun, Tapos, dito, overlooking na siya ng dagat. Dito sa may Barcelona Sorsogon. Ay, kaso medyo madumi. Yun lang. Maganda sana, pero sana malinis nila. Ganyan. Para mas magandang puntahan sana. Though, ito yung ano natin. Pinuntahan natin talaga dito. Itong ruins na to. Hi Wonder! So next stop natin is lunchtime dito sa may Sorsogon. So andito tayo ngayon sa may Sagurong Restaurant. Ayan, kumain tayo. Kakain tayo dito sa restaurant nila. Ito yung kanilang restaurant. Ayan, nag-travel tayo ng around siguro mga 40 minutes papunta dito. Galing dun sa may Bulusan na ruins. So ang maganda dito, kasama na to sa tour natin, tour package natin. Kapag in-avail nyo to sa Klook, wala na kayong problema sa kakainin nyo. So far yung pagkain nila, marami sila. Meron sila yung binakol na para siyang tinola na merong nyog. Tapos meron din sila nung chicken, chop suey. Meron din silang yung squid rings, parang calamari. Ayan. Tapos meron pang mga desserts. May rice na rin. Meron silang dessert na ice cream, tableya, tinry natin. Tapos meron din silang buko shake. Ayan, masarap yung buko shake nila. So far masarap naman yung pagkain. Tapos marami naman siya. So sulit na. So ngayon balik tayo sa van kasi punta na tayo sa next nating pupuntahan, which is Bulusan Lake. Like mayroon, no? Bulusan Lake, no? Bulusan Lake. Hi ka-wonder, so next stop natin dito sa may Sorsogon is dito sa may Bulusan Lake. Ayan, yung nasa likod natin ngayon. So itong lake na to is protected, and actually itong forest na to protected talaga. Bago kami makapunta dito is nag-shuttle tayo. From dun sa kinainan natin kanina, nag-shuttle tayo ng around siguro mga 5 minutes para makarating dito. Tapos, ayan siya. Wow! 16 hectare daw to, kalaki na to. Tapos, yan, bundok-bundok na yan dito sa may Sorsogon. Tapos, ang pwede nyo gawin dito sa may Bulusan Lake is, pwede kayong mag-kayaking. Tapos, pwede rin kayong sumakal sa balsa, ganyan. Pwede rin kayong mag-boating papunta dyan sa area na yan. Tapos, pwede rin kayong mag-fishing dito. Yung mga locals nila, free yung fishing nila dito kasi may mga sila, tilapia, ganyan. Ayun parang sila, naka life vest sila kasi mag-a-avail sila ng water activities nila dito. Good morning ka-wonder! It's our second day here in Bicol. So kahapon din ako nakapag-update sa inyo kasi after natin dun sa may Bulusan Lake, sobrang medyo nahilo yata ako siguro sa pagod, sa init, ganyan. Kaya hindi ko na kayo na-update. After nun, pumunta kami dun sa may 16,000 na roses. Maganda sana kung Friday, Saturday, Sunday kayo pupunta ng gabi kasi pinapailawan daw nila yon. Kasi kapag medyo maaga pa, hindi daw nila pinapailawan. So, pero maganda pa rin naman yung place. And after nun, bumalik tayo dito sa hotel, nag-check-in and nag-dinner tayo. Bali, yung kagabi, yung dinner place natin is para siyang old restaurant dito sa may, dito sa area ng Daraga, dito sa may Bicol. So, kumain tayo sa may Lola Filing Restaurant in Legazpi. So, ang mga pagkain nila doon, meron silang mga seafood, yan, mixed seafood. Meron silang parang beef na meron siyang twist ng mango, and also meron din parang ensaladang pritong bangus. Tapos, ang nagustuhan ko doon is yung soup nila, which is yung sinigang na hipon.
parang nalasahan ko talaga na natural yung mga ginamit nilang pampalasa. Tapos yun, napusog naman kami doon, and after noon, nakabalik tayo ng hotel ng around 8 p.m. and nagpahinga na tayo. So yung room tour natin dito is separate ko na lang sa ibang araw kung maaga tayong matapos sa tour, itutour ko kayo dun sa room natin. Yung accommodation pala natin kasama na kapag binook nyo dun sa Klook, itong package ng Bicol Tour. So, ngayon, nandito na tayo. Time check, it's 8:30 and magbe-breakfast na tayo. So, kasama na rin to. With breakfast na rin yung ating hotel. 9 a.m. yung call time kasi natin. So, may 30 minutes pa naman tayo para mag-breakfast. Ang itinerary natin today is ikot naman tayo around Albay yata. Punta tayo sa may Cagsarawa Ruins, yung sa may Daraga Church yata. Tama ba? O, tapos punta tayo sa Mayon Skyline. So, gulay-gulay muna tayo habang hinihintay yung breakfast natin. Plated breakfast sila dito. Ang in-order ko is yung longganisa with daing na isda. So, hinihintay lang natin. So, gulay-gulay muna tayo. Magiging kambing muna tayo. And also, ayan, ito lagi ko nang dala to. Parang every other day nag-take ako ng ganito. Yan, this is Berocca. Ayan o, Berocca. This is vitamin B complex, vitamin C, calcium, magnesium, and zinc. Ayan siya. Ang ginagawa ko dito, para siyang naka 10 tablets na to. Tapos, kumukuha ko ng water. Tapos, lagay nyo lang siya. Hindi po sponsored to Talagang effective lang siya sa akin. Ganyan siya. Tapos, iulog nyo lang siya dito. You know, here's our Berocca para, alam mo yun, yung ano natin. Kasi lagi tayong nasa labas, tapos talagang tuloy-tuloy yung travel natin. So, dapat talaga pahalagahan nyo yung health nyo para ma-prevent din na magkasakit kayo. Kasi masisira talaga yung trip nyo kapag, alam mo yun, pag may sakit kayo. So, diba? Kailangan healthy tayo. Hi Kawander, so dumating na yung ating food. Ang in-order ko is the longganisa. Plated kasi sila. Kasama na pala ito saan. Hindi ko in-order. I mean, yung pinili ko is the longganisa with fish. Tapos meron naman silang egg station. So, umorder ako ng yung ano ito? Scrambled egg. Ang crispy nung ano Rinig nyo? Ang crispy nung isda. Ano? Try natin yung longganisa. Ito yung gusto kong longganisa. Yung ano siya, medyo maalat. Tapos isaw-saw mo sa suka. Ayoko nung matamis na longganisa. Kayo ba? Just on the side, meron siyang mga vegetables. Parang labanos yata to and beans. Welcome to Legazpi! Hi Kawander! So nakalabas na tayo ng ating hotel. Ang first stop actually natin is galing tayo dun sa may Legazpi sign. Maganda dun kasi merong Legazpi sign tapos makikita nyo yung Mount Mayon. Pero unfortunately hindi lang siya nagpakita. Tapos overlooking pa siya ng dagat dito sa may Bicol area and also yung parang mga landscape, ganyan, mountain dito sa may Bicol. Bali nandito tayo ngayon sa Legazpi area kasi nga iikot tayo around dito sa may Albay. Today is Albay tour tayo. 3 city dito sa may Albay ang pupuntahan natin. Una is dito sa Legazpi. Nauna yung sa may Legazpi sign. Tapos pumunta tayo sa ibang areas dito sa Legazpi. Pangalawa, pupunta tayo sa may... Ano ba yung pangalawa? Lakbay yata. And pangatlo is yung Tapaco City dito sa may Albay. So, andito tayo ngayon sa may area ng ito church ng Albay, Albay Cathedral. Nasa harapan natin siya ngayon. Actually, side trip lang to, pero pupunta na tayo sa next station natin dito sa may Legazpi. Hi Kawander! So, our next stop is here in Daraga Church. Alam mo ba na 17,000 hundreds pa ito nagawa? Grabe.
Ang ganda. Tapos, according kay Ate Faith, yung tour guide natin, Baroque style daw tong church na to. So, gawa siya sa may lava rocks. Kasi, di ba, nasa Albay tayo. Kahapon nasa may Sorsogon tayo. Yung mga churches nila doon, like yung St. Joseph sa may Barcelona, Sorsogon, gawa siya sa may corals. Pero ito, gawa siya sa may lava rocks. Kasi kung ano daw yung abundant dito sa place na to, malapit tayo, di ba, sa mga bundok, Mount Mayon. So, yan yung ginamit nilang material para magawa tong Daraga Church na to. So, grabe, sobrang ganda. Tapos pumasok tayo kanina, nakita nyo naman, sobrang minimalist nung design ng church na to. Sa loob, parang simple lang siya, pero alam mo yun, ang ganda pa rin. Tapos kapag ikakasal ka dito, medyo mahaba. I don't know lang kung pwedeng ikasal dito sa loob na to. Tapos, ang maganda dito sa left side niya, may view ng Mount Mayon, pero unfortunately ngayon hindi siya nagpakita. Medyo may clouds siya. So, timingan niya na lang na pag pumunta kayo dito, check niya yung Mount Mayon. Ngayon naman, nandito tayo sa loob ng Daraga Church. Ayan siya. Wow! Ang ganda. Dito sa loob, simple lang yung designs niya. Parang minimalist nga sila eh. Pero itong mga batong yan, made of lava rock pa rin. Kasi, di ba, according dun kay Ate Faith, yung mga ginamit na materials dati, yung kung ano yung available, tsaka yung ano yung abundance sa area. Dito sa may Albay, lava rocks yung marami dito. So, yun yung ginamit sa church na to. Ganda. Walang, design na, yung alam mo yung sobrang extravagant pero maganda pa rin dito sa loob. Ay ka-wonder, so next stop natin is dito sa may Cagsawa Ruins. So isa to sa pinaka-iconic landmark dito sa may Albay. Laging pinupuntahan yan. Ito na yung Cagsawa Ruins. Ayan, ruins siya ng isang church dito sa may Albay. Ayan o, ruins. Ito, pwede kayong pumasok dyan sa area na yan. And ang maganda pa dito, may another view pa ng Mount Mayon. Ito. Wow! Finally, nagpakita sa atin ang Mount Mayon. There we go. Zoom natin. Ang ganda! Wow! May pa-trivia ako. Alam nyo ba, sabi nila, kapag nagpunta kayo dito sa Mount Mayon, test daw yan ng kabusulikan or pure heart nyo. So pag pumunta kayo dito sa Mount Mayon, testing daw to na kung may pure heart kayo or wala. Pag nagpakita siya ng clear or perfect cone, pusilak daw yung puso nyo. Pero pag all throughout is may mga clouds or parang may barrier dyan na hindi nyo nakikita ng buo, alam nyo na. So maganda dito kasi merong mga puno, yan, pwede kayong tumambay dyan. Tapos, yan yung ruins. Pakita natin yan mamaya. Pero, ang priority muna natin ngayon is this view, the Mount Mayon volcano. Ito na yung Cagsawa Ruins. Pasukin natin. First time ko rin pumasok dito. Kasi last time mapunta natin dito, medyo limited lang yung time natin. So, hindi tayo nakapasok dito. Ayan o, ruins na lang siya. Mapapansin nyo, gawa lang din daw to sa lava rocks, pero ito mga bato-bato, pero yung dun sa pinanggalingan natin kanina, which is yung Daraga Church, di ba? May design na siya, intricate na yung design niya. So ganito na siya, oh. Mga tirang na lang talaga, ruins na lang ng church, Cagsawa Church here in Albay, Bicol. Ayan, maliit lang, tapos ang maganda dito, malamig kasi merong parang puno dito. Anong puno ba to? Puno ba to ng Nara? Sobrang laki, kaya relaxing din tumambay dito. Dito lang yan sa tabi ng watchtower or yung parang tore ng mga simbahan here. Ayan, ang ganda, diba? So dito sa may Cagsawa Ruins, best na itry nyo tong sili ice cream nila. Ayan, may iba't ibang level daw ang kanilang sili dito na ice cream. May level 1, 2, 3, and 4. Yung colonial po is 110, yung homemade naman po is 50 pesos. Yung volcano flavor po. Volcano flavor. Pero ang original chili ice cream po is the first colonial. Ito po yung volcano. Isa lang po. Volcano.
Ah, dalawa yung flavor. Ay, Yun na ano, po. brand. Okay. Eh, dito sa... Hi, Ka-Wonder! So, next stop natin is dito sa may Sumlang Lake. So, 10 minutes away lang to dun sa may Kagsawa Ruins. Ang ganda dito! Ayan, another spot to kung gusto nyong or naghahanap kayo ng spot na gusto nyong makita yung Mount Mayon. Look at that view! And also, this is the Sumlang Lake, no? Siguro? Yes. Anong tawag dito, Miss Kian? May idea ka? Um, Bicycle. Ay, hindi, tatlo pala yung gulong niya. Baka tricycle eh. tricycle. Sa lake. Tapos pwede rin kayong mag-kayak. Ayan, dito sa lake na yan. With this breathtaking view of Mount Mayon. Wow! And also, dito tayo magla-lunch. Yan, kasama na yan sa tour natin. Pero ang una nating gagawin is mag-try ng Silly Ice Cream. Anong level sa'yo, Miss Kian? Yung ano, volcano, level 4. Wow! Baka sumabog. Mayabang ako eh. Baka mauna kang sumabog. Sa atin, level 2 lang. Isang bite, sabog na ako. Kay Miss Kian, level 4, which is yung pinaka mataas na level. Tapos kay Myron, I think 1. Ayan, tsaka kay Sir Jack 2. Ice cream. So there are 4 levels. Parang naging vlog. There are 4 levels. So we got, what level did you get? Me too. So we got 3 level 2s and 1 level 4, which is the volcano flavor. Okay, come on guys, let's try it. Ay, yung spoons na lang. Okay, level 1 na lang. Oh my god, parang nahilo ako dun. Tapos ang dami niya. Okay. Okay, this is the level 1. Para ka lang kumain ng ice cream, talaga na normal. Piling mas masarap to kaysa sa 1. Diba? Oo, parang mas masarap nga tong 2. Pero may ano siya, may kick sa dulo. Oo. Yung 4 Yung talaga. 1 medyo wala. Yung 4 talaga, parang siguro... Yung 4 is yung tipong you're really eating sili. So let's try the volcano flavor or level 4 na Silly Ice Cream. With the view. You know, with this view. Look, cheers. So spicy. Maanghang ah. Tayo. Maanghang. Tapos meron ding mga snack bars dito, special sorbetes, tapos ATV. Ito yung rate nila. Meron silang balsa tour, tri-bike, kayaking, aquabike, go-kart, and horseback riding. Tapos dito kayo pwedeng bayad. Yan yung mga ATV nila or go-kart nila. Tapos sobrang relaxing dito kasi ang daming puno. Malawak naman yung parking lot nila dito. So, ang exact location pala nito is search nyo na lang Sumlang Lake here in Kamalig, Albay, Bicol. So, pwede rin kayo mag-relax lang dyan while sightseeing dito ng Mount Mayon. Wow, ganda. Papunta na tayo ngayon sa kanilang restaurant. So, dyan tayo galing. There's the parking. And dito yung lake nila with that view of Mount Mayon. Lakad lang kayo para papunta doon na tayo sa restaurant. So, kasama na rin pala to sa tour natin ang lahat ng pagkain, ng activities, and yung transfers natin around Bicol. Sobrang sulit na kapag i-book nyo to sa Klook. Ayan, kakain na tayo. Dito tayo magla-lunch sa may Socorro's Lakeside Restaurant and Grill. And yan yung Mount Mayon and yan yung Sumlang Lake. Dito tayo magla-lunch. Socorro's Lakeside and Restaurant. Ito yung loob ng restaurant. Wow! Very nice. Ganda. And here's our food. Kaway ka Ate Faith. Wow! That's for you, Bicol Express, by Pinangat. Ulit po. So meron tayong Bicol Express, Laing by, Laing Bites. ayan. Wow. Then Pinangat. Ayan, Pinangat.
Yan yung mga local delicacies dito sa may Bicol. So matatry natin. And well, so ang cute oh. Ang cute ng ano nila. Tada! Nasa kawali. Nasa kaldero siya. Ayan, with this view. Wow. Ayan, trivia dito sa may Sumlang Lake sa may Bicol. So this is the abaca plant. Ayan, or abaca tree. This one. Yan yung ginagamit sa mga ano, yung textile, ganyan. Or maraming ginagamit yan. So, alam nyo ba kung paano natawag yan na abaca? So, mukha siyang ano, di ba? Saging. May bunga din daw yan na parang saging pero hindi nakakain. Pero mukha lang siyang saging na puno. Pero abaca yan. Kaya nga siya abaca. Abaca. Walay. Ayan, so, ito na yung mga abaca products. Ganyan siya, oh. Parang, ano bang tawag? Weave. Ayan, weaving culture. So, meron din silang ganyan culture dito sa may Bicol. So, ito, may actual na gumagawa ng, anong ginagawa niyo po, ate? Placemat po, gamit ang abaca. Ano pong pangalan niyo, ate? Nelly. Si Ate Nelly. So, local po kayo dito. Opo. Ayan, oh. Bali, binibenta nyo rin po ito? Hindi po. Bali sa company po ito. Na parang meron ng parang order na po 'yan. Pang-export po yan. Wow. So isang product dito sa may Bicol is itong abaca. Galing. Ato ano po 'yan? Yan po yung mga pwede siyang plankers, pwedeng laundry basket. One set na po. I wonder, so next stop natin is dito sa may Hoyop-Hoyopan Cave. So nag-travel tayo from dun sa Sumlang Lake ng around siguro mga 30 minutes. Medyo may area lang na traffic pero okay naman yung pagdating natin dito. Sa malapit dito, wala naman ng traffic. So dumaan tayo sa likod daw ng airport, sabi ni Ate Faith. So another parang way ata to kapag kumwari umiiwas kayo sa traffic. Dito sa likod ng airport pwede kayong dumaan. So may parking lot naman sila dito, maluwang naman. And dito may mga binebenta po sila. Hello po. Ito, ano pong tawag sa material nito? Ano pong material po to? Parang buri. Buri po yung gamit. Ito rin ba yung ginagamit sa banig? Opo. Yan din po. Ganito, Oo. Ayan, I love Hoyop-Hoyopan Cave. Magkano po yung isang ganito? 400. 400. Yan, 400. Ayun, mayroon pa silang mga ibang bags. Ganun. Ang cute. Yung gaya noong banig. Opo. Ayun, mayroon pa silang kakao. Ito, so Abaka mayroon. din. Ito, abakagan. Kapya, yung parang buri. Opo. Ito, ano po ito? Yung patungan ng Apat, parang ng pag mainit. Ganun po. Ganda. Thank you po. So, here's our way papunta dun sa Hoyop-Hoyopan Cave. Ano pong interesting fact about Hoyop-Hoyopan? You will see the stalagmite and stalactite. Wow! May mga stalagmite and stalactite daw sa loob. Ilang meters kaya to? I will not spoil you kasi may local guide sila. Sila na naman pala. Okay, sige, sila na lang. Konting lang, Hoyop-Hoyopan is derived from the word huyup. Huyup is blowing wind po. Akala ko yung mga Hayop. hayop. Pwede tayong mag-unggoy-unggoyan dito. May baging din po dyan. Pwede. May baging doon, pwede kayong mag-swim later. Tapos, Joke po kayo. gaganon. Sige. Ito na. Ito na pala eh. Bilis lang. Siguro mga from dun sa baba. Mga 30 meters. Ganun. So, ito yung makikita natin. Ayan. Ito yung makikita natin inside the cave, the Hoyop-Hoyopan Cave. Dito yan sa Porokwan, Kotmon, Kamalig, Albay. May first opening, second, third, and wala na fourth. Hanggang second lang. Ayan, ang dami. May baby elephant, and marami pa iba. Medyo hiningal ako doon na. So to be safe, meron silang pinoprovide na helmet. Actually hard hat para sa mga bato-bato dyan natatama, 'di ba? Para safe.
Anyway, ang Huyop-Huyupan, ito po ay binubuo ng 3 levels. Yung first level ng cave na to, which is yung ground floor. 11 hours po siyang ina-explore. Ang tour natin, nakafocus tayo on the second level of the Huyop-Huyupan cave. Ito po ay binubuo ng 4 opening. Okay. So, itong 4 opening po ng Huyop-Huyupan, this is considered as entrances. Okay. Okay, so mag-i-start na yung tour natin. So when we see stalactite, the stalactite is stands for ceiling. Ito po siya. Well, the stalagmite formation naman po is stands for Gifford Dome. Ito po iyon. Okay? So when these two formation is completely connected to each other, it forms an outcome. Ito po, tinatawag siyang cave column. Okay? Ang stalactite and stalagmite formation, 1 inch per century ang pagtubo niya or approximately 0.13 mm per year. Okay? Ang responsible sa pagtubo niya, ito pong nagdi-drip dito. Ayun. So, napaka-importante natin na tandaan kapag pumasok kayo in different caves man dito sa Pilipinas, wag lang natin itong hahawakan na tip. Kasi dyan po magbablock yung uwi ng kamay natin. Pag nag-block po yan dyan sa pores, hindi na po tutulo ang tubig, naantala ang pagtubo niya. And sa worst case scenario, magiging, kumbaga, mamamatay po siya. Okay? Ang third level ng Huyop-Huyupan, nagsilbi pong taguan, okay, ng mga guard soldiers ng Hukbalahap during the World War II. That is according po sa mga ancestors po namin na dito po ay nagsitago. Okay? Ayan, according to them, this serves as a first line defense. Ito po yung entrance niya, ito yung exit. Ayan. So ang total area po ng Huyop-Huyupan is 1,200 square meters. Ang linear meter po niya or gaano siya kahaba, 435 meters naman po. Okay? So dito, ayan, ito pong mga nakahang na yan, ito po ay stalactites, no? Pero dito, meron stalactite na iba pong formation ang tawag. Okay? So ito po ay tinatawag po nating flow stone. Kasi ika nga, ayan, para po siyang flow ng isang water. Okay? Nag-flow na water, sorry. Okay? So ito po ay nanggagaling sa cracks ng cave wall dahil sa pag-flow ng water doon na deposits yung minerals. Ang nangyayari, nagiging ganito po ang formation, nag-form into flow-like formations po. So ito po yung Synoptis brachiotis. Ano po niya, local name is kulapnit. Okay? Ito po yung leaf nosebud. Ito po ay insectivore. Okay? Yung makikita natin doon po sa pinaka tuktok na itong hagdanan na itong man-made, ayun, meron po roon na mga frugivore na buds naman. Okay? So, ito na yung struggle. And medyo dapat fit kapag papasok sa cave na to. Ayan. Okay, gusto ko na sana free po. Ayan. Nakapanganak mo. Nakapanganak sa'yo. So, nakalabas na tayo dun sa second opening. Papunta na tayo sa third opening. Pero medyo may medyo mini hike lang naman. Pero meron namang ganito. Ammonia and nitrate. Yes. So, here it is. Look at that. Wow. So, ito yung amoy. Medyo may foul odor lang siya talaga. So, amoy yan ng combination ng poop and urine po ng Bats. Opo. So, sa exit ng entry 3, no? Opening 3, ito yung bubungad. The Mount Mayon na ayaw nang magpakita. Asa na? Ayun. Yan. Zoom ko ng konti. Wow. Ayan. Tapos pwede pa kayong mag-swing. Ayan, siniski yan. Pangiti-ngiti lang yan, pero nginig na nginig na. Hi Ka-Wonder, next stop natin is dito sa Mayon Skyline. So, nandito na tayo sa isang city ng Albay, which is the Tobacco City. Ayan, I love tobacco. Andito tayo ngayon sa Mayon Skyline. Kasi ito, yung nakikita nyo yan, Mayon na yan. Mas maganda sana kung walang clouds dyan. Kasi makikita natin ng maganda-ganda yung crater. Tapos, dito sa left side natin, meron ditong planetarium. Yan, Mayon Planetarium, pero hindi na daw nag-ooperate as of the moment kasi may nire-renovate yata. Tapos i-tutor ko na lang kayo around dito. So nandito tayo sa parking, nandito tayo sa pinakamataas na area. And ayan yung view natin. Tapos overlooking
dito. May mga cottages dito pero I think may bayad. Like that cottage fee is 50 pesos. Pero ito yung view natin sa kabilang side. Here. Oh, kasi ang daming clouds ngayon. Tapos nag-sunset na. Upon checking nasa 6 PM yung sunset. Tapos ayun, sakto. Sa alas 6 lumubog na yung araw. Ano kaya city to? Ayun, parang may city dun. Tapos parang may dagat. Mount Masaraga. Tapos Mount Malinaw. Ah, okay. Pero mas mataas pa rin talaga yung Mount Mayon, no? Tapos ano pong ano yun? City? Pagka po siya, tabako na po yan. Eh, Ah, dyan tayo galing? hindi. Ah, ibang part ng Tabaco. Okay. Tapos napansin ko yung weather dito, syempre, yung mas mataas na elevation na, mas malamig. Ito daw yung ano, tinatawag nilang Baguio of Bicol. So, nandito tayo sa Tabaco, na-derive daw yung Tabaco na name sa word na tabak. Ang ibig sabihin niya ay itak. Opo. Tapos ito daw yung itak nila. Grabe ito. Nakakalaki yun. I wonder, so nandito na tayo sa Legazpi City. Galing na tayo ng Mayon Skyline kanina, 'di ba, sa may Tabaco, and nag-travel tayo ng around 1 hour, 1.5 mga ganun, papunta dito sa may Legazpi. And kumain tayo sa Sibid restaurant dito sa may Legazpi. So yung food nila doon is parang merong seafood, meron din silang mga soup na actually hindi ko alam yung fish nila eh, pero para siyang sinigang na fish. Tapos meron din silang Shanghai, ano ba yung food na kinain namin? And for dessert is ice cream. So masarap naman. Tapos nag-travel tayo ng around 15 minutes to 20 para makapunta dito sa last destination natin dito sa may Albay tour natin, which is the Farm Plate. Ang sabi dito, it's the happiest place in Bicol. So explore natin. And first stop natin dito sa Farm Plate is dito sa may The Little Chapel of Farm Plate. This is the smallest chapel actually in the Philippines. Ayan siya. Ang liit lang niya. Ayan natin. Ito yung loob ng church or chapel na to. Sobrang liit lang niya. Maiikot mo nga siya ng 5 seconds eh. Ayan. Tapos meron lang 6 chairs dito. Ayan. Siguro ang capacity nito is, sabi mo, 3 makakaupo. So, 27 people kapag lahat nakaupo. So, this is the smallest chapel in the Philippines. And sa part na to, meron silang parang mga lanterns. Ang lawak ng area na nila. Ayun, no? Ganda. Magandang puntahan to ng gabi kasi mapapailaw yung mga lanterns nila. Iba rin yung vibe niya sa gabi. Kaya si Ate Faith, yung tour guide natin, pinili niya na gabi kami pumunta dito para mas ma-appreciate namin yung place. And also, dyan sa, diba, doon tayo galing, yun yung church. Dyan makikita yung view ng Mount Mayon. Pag maaga kayo, pwede nyong makita yan. And sa part na yun, may accommodation daw sila dyan, mga barn. Tapos may parang dining area sila. So, according dito, pwede kayong mag-camp. Ayun, campsite, papunta dyan. Tapos meron silang, dito, windmill. Try nating pumunta. So according din sa tour guide natin, itong place na to is na-develop talaga siya during the pandemic. Kaya sumikat talaga siya sa local tourism nila, especially itong Farm Plate na to. Wow! Ganda. Wow. Merong barn dito. Actually, accommodation
pa rin to eh. Hindi ko lang alam kung pwedeng pumasok. Try natin. Oh, wow. Ganda oh. Ito na lang. Ito yung mga stores nila dito. Ayun, meron silang mga pa-pizza. Meron din silang mga rice meals, burgers. Ang ganda rin mag-food trip talaga dito. Actually, date spot din. Okay din siya.